akin! Ikaw ang maawa sa akin, Vilma. Noon pa ako patay na patay sa'yo. Hindi! Tulungan niyo ako! Saklolo! Mga kapitbahay! Tulong! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi madali ang maging isang guro. Sila ang nagiging pangalawang magulang sa paaralan ng mga kabataan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vilma sa ating dulang sa kanyang panahon. Mang Sendong, heto pong bayad ko dito sa uupahan ko. Advance and deposit po ito. Salamat, Vilma. Siya. Maiwan ko na kayo nitong kaibigan mo, ha? Sige ho. Sige ho. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako sa bahay namin, ha? Opo. O ano? Okay na ba talaga sa'yo ang kwartong ito, Vilma? Oo naman, Rizel. Buti nga may sariling banyo at lababo dito sa kwarto, oh. Solo ko pa. Hindi na ako lalabas para magbanyo. At mura pa ka mong upa. Di tulad dun sa dati mong tinitiran. Mahal, pati tubig at kuryente. Sinabi mo pa. Kaya lang alam mo, mukhang type ka nung anak nung kasera mo. Ano? Oo. Ikaw talaga. Kasi ang lagkit ng titig sa'yo. Mukhang siyang magiging una mong manliligaw dito. Chinchin. Ay, kayo po pala, Ma'am Sandoval. Bakit mamon na naman ang tanghalian mo? Huwag mo sabihin hindi na naman nakapagluto ang yaya mo. Opo, Ma'am. Tinanghali po uli ng gising Pero mali na laging ganyan ang lunch mo. Dapat nga masustansya ang kinakain mo. Kaya dapat sabihin mo sa daddy mo ang ginagawa ng yaya mo. Para pagsabihan niya yun. Kasi po, baka po kurutin at tingutin po ako ni Yaya pag nagsabi po ako kay Daddy. Ha? Bakit? Ginagawa ba niya yun sa'yo? Opo, Ma'am. Pag hindi ko po siya tinulungan sa mga gawain sa bahay. At pinagtatrabaho ka pa niya? Opo. Hindi tama ito. Sobra na yung yaya mo. Maraming salamat sa concern mo, Ma'am Vilma. Sir, mahal ko po ang profesyon ko at ang mga estudyante ko. Kaya mahalaga sa akin ang kanilang kapakanan. Ang totoo, hindi ko alam na ganito ang ginagawa ng babae niyo sa anak ko. Kasi kapag nasa bahay ako, mabait naman siya sa bata. Maasikaso. Nagkukunwari siya kung ganun, Sir Marvin. Marvin na lang, Ma'am. Para maging komportable tayo sa isa't isa. At Vilma naman ang itawag ko sa'yo. Okay ba? Okay, Marvin. As I've said, nagkukunwari lang ang babaeng yun. Dahil nagagawa niyang saktan, pagtrabahuhin at pakainin na hindi tama si Chinchin pag sila na lang dalawa. Makikita sa akin ng babaeng yun. Paalisin ko na siya sa bahay. Baby, I'm sorry, ha? Hindi ko alam. Salbahe parang nakuha kong yaya mo. Don't say sorry, Daddy. It's not your fault. Salamat sa pangunawa mo, anak. Mabuti na lang. Sinabi sa akin ni Vilma ang lahat. Mabait po talaga si Ma'am, Daddy. Minsan nga po, pag nakita niyang mamo ng lunch ko, binibigyan niya ako ng baon niya. Talaga? Yes, Daddy. Dapat pala talaga. Pasalamatan ko siya. Gwapo pala ng daddy ni Chinchin, Vilma. Mayaman, ha? Kaya lang wala ng asawa. Kasi nga, namatay ang misis niya sa pagsilang kay Chinchin. Kawawa naman ang batang yun. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng isang ina.
Tapos, salbahe pa yung naging yaya niya. Ay, tama ka. Kaya nga magaang ang loob ko sa batang yun. Dahil naaawa ko sa kanya, bukod pa sa mabait at matalinong bata. Hoy! Yung anak nung kasera mo, ayun o. Ha? Mukhang inaabangan ka. Parang lasing. Hi, Vilma. Pauwi na ba kayo? Oo, Primo. Ganon. Sige. Ingat sa paglakad, ha? At saka minsan, dadalawin kita sa bahay mo. Sasamahan kita doon, ha? Good morning, Ma'am Vilma. Oh, Chin-Chin. Ang aga mong dumating ah. Nihatid po ako ulit ni Daddy. Hi, Vilma. Hi. Kumusta, Marvin? May nakuha ka na bang bagong yaya para dito kay Chin-Chin? Ayaw na ni Mama na kumuha pa ako eh. Ang sabi niya, siya na lang daw ang titingin sa apo niya. Luluwas na nga siya ngayon eh. Di mas okay. Sure na mapapabuti si Chin-Chin. Ma'am, meron po ko ibibigay sa inyo yung flowers and chocolates. Galing po kay Daddy. Ha? Paraan ko yung para magpasalamat sa'yo. Dahil sa kabutihan mo sa aking anak. Primo, anak. Tay, Sino bang sinisilip mo dyan sa bintana? si Vilma, tay. May bisita siyang mayamang lalaki at may kasamang batang babae. Naliligaw kaya sa kanyang lalaki yun? May dalang regalo eh. Wala namang masama kung manligaw man. Dahil dalaga naman si Vilma at isa pang teacher. Gusto ko si Vilma. Ayoko mapunta siya sa iba. Primo, hindi ka papatulan nun, anak. Kasi, bukod sa hindi mo tinapos ang pag-aaral mo, lasenggo ka pa. Tay naman. Makinig ka, ha? Kung gusto mong may matinong babaeng pumatol sa'yo, magpakatino ka rin. At huwag puro alak ang inaatupag mo. Tulog na tulog ang mahal ko. Hindi niya alam. Nakapasok na ako dito sa kwarto niya. Magiging akin ka ngayon, Vilma. At kapag pumalag ka, ang bote ng alak na itong ipapalo ko sa'yo. Bilis mo naman. Primo? Ako nga, Vilma. Oh, di ba sabi ko sa'yo noon, dadalawin kita minsan dito? Narito na ako ngayon. Sasamahan kita. Wag, Primo. Maawa ka sa akin. Ikaw ang maawa sa akin. Noon pa ako patay na patay sa'yo. Huwag ka sumigaw. Tulungan niyo ako. Vilma! Mga kapitbahay ko lahat. Tumahimik! Tumahimik ka! Rysel. Ako nga, Vilma. Salamat sa Diyos at ligtas ka na. Sinakluluhan ka kaagad ni Mang Sendong. At nung iba niyong kapitbahay, nung marinig yung sigaw mo. Walang iyak si Primo. Dinagtangka niya ako halayin. Dahil ang laban ako, pinagsasaksak niya ako. Tama na. Baka mabinat ka. Dahil sa kanya, naperwisyo ang pagtuturo ko. Kawawa naman ang mga estudyante ko. Huwag mo muna silang intindihin. Nasaan ang walang iyang yun? Nasaan si Primo? Mismong si Mang Sendong ang nagsuko sa kanya sa mga pulis. Mabuti naman at hindi siya kinonsinti. Alam ko mabuti kang tao. Tapat sa propesyon. Kaya hindi ka pinabayaan ng Diyos.
Alam na nga pala sa school yung nangyari. Bukas, dadalaw yung mga estudyante mo. Pati na yung ibang mga teacher. Sina Chinchin at Marvin naman, darating uli mamaya. Uli? Oo. Lagi silang nandito nung wala ka pang malay at binabantayan ka. Ngayong magaling ka na, Vilma. Iyahatid na kita kina Rysel. Kinausap ko na siya. Oo nga. Para maingatan ka. Abay, mahirap na. Tsaka iba na yung lagi kang may kasama sa bahay. Mukhang kayo na nagplano para sa akin, ah. Tama ka. Doon ka na muna titira habang hindi pa tayo na ikakasal. Ano? Grabe ka, ha? Hindi pa nga kita sinasagot kasi agad yung sinasabi mo. Sasagutin mo din naman ako, di ba? Dahil mahal mo rin ako. Alam ko yun. Kaya nga, pinangatawanan ko na nobyo mo ako. Sa harap ni na Mang Sendong. Ganon? Oo. Grabe ka, ha? Binantayan mo lang ako. Alam mo na agad ang feelings ko. Di ba totoo naman? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pipigilan magturo eh. Kahit mag-asawa na tayo. Talaga? Totoo? Totoong totoo. Dahil mahal ko rin ang profesyon mo. Hindi nalilimot ng Diyos ang kabutihan ng tao. Kaya kahit sa panganib, siya'y laging sumasaklolo at nagbibigay din ng gantimpala sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmel Amor, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.